Si Lin Yu o Carl ay pinanganak noong 1963 sa Dalian, Liaoning Province sa China. Kilala ang kanilang angka na mayaman at maimpluwensya. Unang bahagi ng 1990s sa edad na 30s, itinatag ni Lin at ng kapatid niya na babae ang Lin Investment Group. Ang kanilang mga negosyo ay trading, entertainment, catering at construction. Hindi pa kasama doon ang iba pa nilang negosyo. Suma total ay mayroong 18 na mga kumpanya ang pamilya Lin. Ang ama ni Carl ay dating direktor ng Organization Department ng Political Department ng East China Artillery at miyembro ng Communist Party bago itinatag ang People's Republic of China. Taong 1996, sinikayat si Carl ng kanyang pamilya na mag-aral ng English. Nang sa ganon ay mapalawak pa nila ang kanilang negosyo sa ibang bansa. Doon niya nakilala ang 24-year-old na si Veronica, isang Swedish national. Si Veronica ay exchange student sa Dalian University of Technology. Kaagad na na-attract ang dalawa sa isa't isa at dinagtagal ay nagkaroon ng relasyon. Makalipas ang 1 taon sa hindi inaasahan ay nabuntis si Veronica. Noong nalaman yun ni Carl, ang unang reaksyon niya ay ipalaglag ang bata. Ganon din ang ginawa ni Carl sa mga nauna niya naging girlfriend. Nagalit si Veronica kaya naman nagdesisyon siya na ipaalam sa ama ni Carl na siya'y buntis. Noong nalaman ng kanyang ama, kaagad niyang pinilit si Carl na pakasalan si Veronica. Walang nagawa si Carl kundi ang sumunod sa kagustuhan ng kanyang ama. Ang dalawa ay ikinasal sa Sweden. Pagkatapos nilang maikasal ay nanatili muna si Veronica sa Sweden, samantalang si Carl naman ay bumalik sa China. Isinila ang kanilang anak noong 1999 na pinangalanan nilang Marcos. Taong 2002, noong nag-2 taon ng bata, bumalik na sila sa China. Pagkarating nila sa China ay nalaman ni Veronica ang pagtataksil sa kanya ni Carl. Madalas na napapalibutan ng babae si Carl. Minsan pa nga ay dinadala pa niya ang kanilang anak sa mga bar at nightclub na siyang naging dahilan ng mas madalas na pag-away nila ni Veronica. Sa edad na 3 taon ni Marcos ay nagdesisyon na si Veronica na makipaghiwalay kay Carl at bumalik na lang sa Sweden. Kada buwan ay nagpapadala si Carl ng 10,000 Swedish krona o kulang-kulang 55,000 sa peso para sa child support. Pero kalaunan ay nagdemand na si Carl na dapat kada taon ay magbabakasyon ng 3 buwan sa China si Marcos at hindi kasama si Veronica. Hindi pumayag si Veronica kaya naman itinigil din ni Carl ang pagpapadala ng child support. Taong 2003 nag-file na ng divorce si Veronica sa Swedish court at hiniling na ibalik ni Carl ang child support. Hiniling din niya na hatiin ng patas ang kanilang mga ari-arian. Kahit bago pa man nagsimula ang paglilitis, madalas na nagkakasagutan sina Carl at Veronica sa text at emails. Sa phone record ni Veronica ay nakita ang huling mensahe ni Carl na nagsasabing, "Be careful and don't put too much pressure on me. I love our son more than you. I will come to Sweden to discuss this properly." Nag-reply pa si Veronica na, "You want to fight with me? Fine, I'll wait." Makalipas lamang ang 48 hours matapos ng palitan nila ng text, may nangyaring trahedya. Gabi ng March 18, 2003, ang mga pulis sa Gothenburg, Sweden ay nakatanggap ng report na ang 31-year-old na si Veronica ay nawawala matapos nitong umalis sa paaralan. Ang report ay nagmula sa kanyang nag-aalalang mga magulang. Ayon sa kanyang mga magulang, si Veronica ay nakatira sa kanila simula nang bumalik ito sa Sweden kasama ang kanilang apo na si Marcos. Bumalik sa pag-aaral si Veronica at yun ang araw-araw na routine niya. Nung gabing yon, alas 8 na ay hindi pa rin nakakauwi si Veronica. Sinubukan nilang tawagan si Veronica pero hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Kaagad na kumilos sa mga pulis at binuksan ang kaso. Una nilang binisita ang university kung saan nag-aaral si Veronica. Ayon sa kanyang mga kaklase, umalis si Veronica bandang alas 2 ng hapon noong araw na yon at ayon sa kanila, wala naman silang napansin na kakaiba. Sinabi pa ng ilan sa mga kaklase niya na nabanggit ni Veronica sa kanila na ang kanyang Chinese na mister ay pupunta sa Sweden para pag-usapan ang kustodiya ng kanilang anak. Gayunpaman ay wala namang kaalam-alam ang mga magulang niya na pupunta pala si Carl. Kinuha ng mga pulis ang buong pangalan ni Carl at ipinasa yon sa Swedish Migration Board. Doon nila nalaman na pumasok na pala si Carl sa Sweden noong March 16 at mula sa airport ay dumiretso ito sa Sheraton Hotel. Kaagad nilang pinuntahan ang hotel at hinanap si Carl.
In-interview nila kaagad si Carl at sinabi niya na una siyang bumiyahe sa UK at Italy dahil sa negosyo. Pero mayroon naman siyang ilang araw na bakasyon kaya naman nagdesisyon siya na sorpresahin ang kanyang asawa at anak. Inamin niya sa mga pulis na hiwalay na sila ni Veronica at formal na itong nag-file ng divorce. At binanggit ang hindi nila pagkakasundo sa hatian ng mga ari-arian at kustodiya ng kanilang anak. Paliwanag ni Carl pagkarating niya sa Sweden noong gabi ng March 16, natulog umano siya sa hotel at tinanghali na ng gising dahil sa jet lag. Kasunod noon ay kumain siya ng lunch kasama ang kasamahan niya sa negosyo at nag-inuman hanggang gabi. Isang statement na pinatunayan naman ng surveillance footage mula sa hotel. Kaya naman hinayaan ng mga pulis si Carl na makaalis. Samantala may mga grupo ng pulis na trinak ang phone signal ni Veronica na nakakagulat na natagpuan sa building kung saan nakatira ang mga magulang niya. Ngunit dahil hindi pa ganoon ka-high-tech ang GPS technology ng mga panahong yon, nahirapan ng mga pulis na malocate ang eksaktong location nito. Sinubukan nilang tawagan ang cellphone ni Veronica at inisa-isang pakinggan ang bawat unit ng apartment. Sa harap mismo ng unit ng apartment ng mga magulang ni Veronica sa first floor, narinig nila na nag-ring ang telepono. Kumatok sila na makailang beses sa nasabing apartment unit pero walang sumasagot. Kaya naman pinwersa na nilang buksan ang pinto. Doon na nila nakita ang katawan ni Veronica na wala ng buhay at duguan sa loob ng bathtub. Sa resulta ng forensic nakita na siya'y namatay dahil sa mechanical asphyxiation. Maaring gumamit ng napakanipis na cord ang suspect para pangsakal kay Veronica. At siya'y namatay 2 araw nang nakakalipas. Nagpapakita na siya'y pumasok sa unit ng kanilang kapitbahay at doon siya pinatay. Makikita sa loob ng flat na nagkaroon ng komosyon dahil napakagulo at ang mga gamit sa loob ay nagsikalat sa kahit saan. May nakita ding talsik ng dugo sa sahig at sa pinto ng banyo. Ang may-ari ng flat ay ang 44-year-old na Chinese na si Tang Qingjung Robert, 20 years nang nakatira sa Sweden. Si Robert ang naging person of interest. At hinala ng mga pulis maaaring may sikretong relasyon sila ni Veronica. Pero giit ng mga magulang ni Veronica, mabait na kapitbahay si Robert at marespeto. At hindi sila naniniwala na may relasyon sila ni Veronica at nagawa nitong pumatay. Ayon sa mga kasama sa trabaho ni Robert sa isang local supermarket, ilang araw na daw na hindi nakakapasok sa trabaho ang lalaki. Hindi rin ito sinasagot ang kanyang telepono. Kaagad na trinak ng mga pulis ang phone signal ni Robert at nalaman nila na siya ay nasa northern part ng Sweden at mabilis ang paggalaw ng kanyang signal. Nagpapahiwatig na nasa biyahe ito. Pero biglang tumigil ang paggalaw ng signal kaya naman nahirapan na ulit silang matrace si Robert. Naging pangunahing suspect si Robert at isang nationwide arrest warrant ang in-issue para sa kanya sa Sweden. Makalipas ang ilang oras, isa pang kapitbahay na naglalakad-lakad sa apartment complex kasama kanyang aso. Nang bigla na lamang tumakbo ang aso palayo sa kanya at may inaamoy-amoy at nagukay sa maliit na tumpok ng damo na nasa likod ng building. Yun pala ay nakakita ang aso ng kamay ng tao. Kagad siyang tumawag sa pulis at nung sinuri ang kamay, nalaman na ito nagmula sa pinaghihinalaan nilang suspect na si Robert. Hindi lang kamay ni Robert ang nakita, dahil nung naghukay pa sila ng mas malalim, nakita pa nila ang ibang parte ng pinagputol-putol na katawan niya. Nagulat ang mga pulis at determinado sila na namatay si Robert umaga ng March 18 o di naman kaya ay gabi ng March 17 bago namatay si Veronica. Nung sinuri ang dugo sa crime scene, napag-alaman na nagmula ito sa 3 tao. Kay Veronica, Robert at sa isa pang lalaki na isang East Asian ng lahi. Base sa kung paano pinatay si Veronica at Robert at kung saan itinago ang mga katawan, nagpapakita na pinatay muna si Robert at ginamit ang kanyang apartment para doon din patayin si Veronica. Gabi bagong pagpatay ang umatake, maaring pinasok ang apartment at saka pinatay si Robert. Pinagputol-putol ang kanyang katawan sa banyo at inilibing sa likod na bahagi ng apartment complex. Kasunod noon, inantay niya si Veronica at saka pinilit na hinila o kinaladkad papasok sa apartment ni Robert at doon na sinakal ang babae. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone ni Robert at sumakay ng train para gumawa ng ilusyon na tumakas si Robert. Ang lahat ng ebidensya nagpapakita na pinaplanuhan ng krimen. Alam ng pumatay na si Veronica ay nakatira sa kanyang mga magulang, kaya naman mahihirapan siya na doon niya gawin ang krimen. Inalam din niya pang araw-araw na schedule ni Veronica at pinagplanuhan kung paano siya mapatay. Pero sino naman ang may motibo na patayin si Veronica?
Sa puntong yon, tinuon muli ng mga pulis ang atensyon nila kay Carl at siya na ang naging prime suspect. Pero nung binalikan nila sa Sheraton Hotel, halos isang linggo nang naka-check out si Carl. Ayon sa border records, umalis ng Sweden si Carl papuntang UK. Pero ayon sa British records, hindi pumunta sa UK si Carl, kundi dumiretso ito bumalik sa China. Kaagad na sinuri ng mga pulis ang hotel room ni Carl. Kahit na ilang beses na itong nalinis, nakakita pa sila ng mantsa ng dugo sa armrest ng upuan na nagmatch sa blood sample ng 3 tao na kinuha sa apartment ni Robert. Hinala ng mga pulis na ang pumatay ay maring hitman na hinire ni Carl. Naaksidenteng nakaiwan ng dugo nung pumunta ito sa hotel room ni Carl para kunin ang kanyang bayad. Nag-issue ng mga pulis ng international arrest warrant para kay Carl. Gayunpaman, ang kakulangan sa extradition treaty sa pagitan ng China at Sweden ay naglagay sa mga pulis sa mahirap na sitwasyon. Taong 2005, makalipas ang 2 taon pagkatapos ng krimen, pagkatapos maghirap na makakuha ng pahintulot na mag-imbestiga, bumiyay na ang mga Swedish police papuntang Dalian sa pag-asang makikipagtulungan si Carl. Pero sa halip ay lumapit siya sa isang abogado at tumangging makipag-usap. Kahit na makailang beses nilang sinubukan ay hindi ito humarap sa kanila. Kinausap din ng mga pulis sa mga taong malapit kay Carl. Kasama na nga doon ang dating girlfriend at ang kanyang secretary. Pero last sila ay nanatiling tikom ang mga bibig. Hinanap ng mga pulis ang lalaki na nagngangalang Jiang Jiansung o Jay na pinaniniwalang hitman na hinire ni Carl para patayin si Veronica. Ngunit sa kabila ng kooperasyon ng Chinese police, hindi nila mahanap si Jay. Ang tanging importanteng impormasyon at nakumpirma ng mga Swedish police ay ang plane ticket ni Carl. Nakita nila na siya ay direktang bumiyahe mula Dalian papuntang Sweden noong March 16, 2003. Nasumalungasan na una niyang sinabi sa mga pulis na una siyang bumiyahe sa UK at Italy saka nagdesisyon na pumunta ng Sweden. Dahil kulang sila sa kinakailangang ebidensya, walang nagawa ang mga pulis kundi bumalik na lamang sa Sweden. Samantalang si Marcos naman ay nanatili sa poder ng mga magulang ni Veronica. Pero dahil sa takot na baka kunin ang bata sa kanila o ikidnap, nagdesisyon sila na lumipat ng tirahan at binago din nila ang pangalan ni Marcos. Sinabi din nila sa bata na ang kanyang mga magulang ay namatay dahil sa car accident. 11 years na nakakalipas bago nakatanggap muli ng update mula sa mga pulis ang mga magulang ni Veronica. Hindi ito tungkol sa kaso ni Veronica, kundi tungkol sa pangalawang asawa ni Carl. Katunayan ay misteryosong namatay din ang pangalawang asawa ni Carl sa Thailand. Ang kanyang pangalan ay si Linlin o Lara. Si Lara ay naging sekretary ni Carl sa loob ng maraming taon. Sila ay nagpakasal noong 2005. Taong 2008, bumili ng mamahaling villa si Carl sa Koh Samui, Thailand. Huling bahagi ng 2013, habang nasa bakasyon sa Thailand, bigla na lamang namatay si Lara sa villa. Ayon kay Carl, lasing si Lara ng mga panahong yon at aksidenteng nalunod sa kanilang swimming pool habang siya ay tulog. Gayunpaman, nakitaan ng kahinahilalang marka sa leeg si Lara. Mukhang sinakal ito at saka itinapon sa swimming pool para magmukhang nalunod. Inaresto si Carl sa hinalang pagpatay kay Lara, pero habang gumugulong ang kaso ay nagawa niya makapagpiyansa ng 1 million Thai baht. Kasunod noon ay bumalik siya sa China sa kaparehong araw na nagbayad siya ng kanyang piyansa. Bumiyahe pa sa Thailand ang pamilya ni Lara para lamang humingi ng sagot at ituloy ang legal na aksyon. Pero idinismiss ng Thai police ang kaso dahil sa issue ng cross-border. Nakatanggap ang insidente ito ng kaunting media coverage sa Thailand. Taong 2017, bumalik ang pamilya ni Lara sa Thailand para formal na mag-request ng reinvestigation sa kaso. Ngunit ayon sa Thai police, kahinahinala ang sanhi ng kamatayan at tumanggi na sila na muling buksan ang kaso ni Lara. Samantala, ang mga Swedish police naman ay nagpatuloy sa pag-monitor kay Carl. December 2014, isang taon matapos mamatay ni Lara, dumaan sa airport ng UK si Carl gamit ang bagong passport at bagong pangalan. Kahit na iniba niya ang kanyang pangalan, nakilala naman siya dahil sa facial recognition at siya ay kinalalang wanted ng Swedish police sa loob ng 11 years. Kaya naman, kaagad siyang inaresto. Makalipas ang 4 na buwan, inilipad papuntang Sweden si Carl para humarap sa paglilitis. Gamit ang kanyang pera, nag-hired siya ng pinakamahal na abogado sa Sweden. Ayon sa defense, hindi nag-match ang dugo ni Carl sa crime scene at may matibay na alibay siya noong buong araw na nangyaring krimen. Iprinisinta ng prosecution ang testimony mula sa staff ng Sheraton na nag-ulat na may isang matangkad na Asian na lalaki
na pumasok sa kwarto ni Carl noong gabi ng March 17 at 18, 2003. Dagdag pa doon ang plane ticket at ang text messages sa pagitan ni Veronica at Carl. Habang nagpapalitan ng mainit na argumento ang prosecutor at defense, nanatiling kalmado naman si Carl at ipinahayag lamang ang kagustuhan na makita ang kanyang anak sa pagtatapos ng paglilitis. Pero hindi siya pinayagan ng judge na makita si Marcos. Pagkatapos ng 3 linggong paglilitis, napatunayang guilty si Carl ng 2 counts of incitement to murder at siya ay sinentensya ng habang buhay na pagkakakulong. Kung kailan na nakuha na sana ng pamilya ni Veronica ang hustisya, isang madramang pangyayari naman ang naganap. Nadiskubre ng legal team ni Carl ng isa sa 12 jurors ay may kaduda-dudang background at malamang na nag-leak ng sensitibong impormasyon bago naabot ang hatol. Kaya naman na-disqualified ang nasabing juror kaya bilang resulta, binawi ang dating hatol. At sa ilalim ng principle na innocent until proven guilty, si Carl ay dineklarang hindi guilty at kaagad na pinakawalan. Dali-daling tumungo si Carl sa airport para kaagad na makabalik sa China. Halos hindi matanggap ng mga magulang ni Veronica at ni Marcos ang resulta. Kahit ang mga pulis na ilang taong sinubaybayan, trinabaho at nagmonitor sa lahat ng galaw ni Carl ay nagalit din dahil nakita nila na hindi naging makatarungan ang desisyon ng judge. Pagkabalik ni Carl sa China ay tumigil na rin siya sa pagbiyahe papuntang Europe at parang umiiwas na rin siya sa publiko at kahit sa kanilang mga negosyo. Pero kalaunan ay napag-alaman na nag-invest pala siya sa ilang biopharmaceutical companies. Kaya naman nanatiling mayaman pa rin si Carl sa kabila ng mga nangyari sa kanyang buhay. Nagpakasal si Carl sa pangatlong pagkakataon at nagkaroon ng anak na babae. Pero may genetic defects ang kanyang anak kaya naman nagtayo siya ng biotech company. Taong 2021 sa edad na 22, si Marcos ay nagtrabaho sa Swedish television para gumawa ng documentary na may pamagat na Veronica and the Chinese Millionaire na dumidetalye sa kaso ni Veronica at Carl at magbigay ng liwanag sa iba pang aspeto ng investigasyon. Ayon kay Marcos, ang kanilang layunin ay hindi para makulong ang kanyang ama, kundi para malaman ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ina. October 2023, isang abogado na nagngangalang Liu ay inanunsyo sa publiko sa pamamagitan ng application na Weibo na si Carl ay inaresto sa hinalang pagpatay. Pero kaagad na binura ang nasabing post kaya naman hindi rin sigurado ang publiko kung totoo ba ang sinabi niya o hindi. Noong September 2024, sa Severage Radio at ilang media outlets sa China inareport ang positibong balita tungkol sa kaso ni Veronica. Sa balita ay kinumpirma na ang suspect na si Carl ay inaresto ng Chinese police at kasalukuyang nakakulong sa Dalian. Ipinaalam din ng mga Chinese police sa Swedish prosecutor na porma nilang inaresto si Carl at humihingi sila ng kooperasyon sa mga original investigation case files. Noong nalaman ni Marcos na inaresto ng kanyang ama, umayag siya na magpa-interview sa YouTube channel na M2 Documentaries. Well, I want justice for my mother, and I want the right person to be held accountable for his crimes. And so it's important for me for that the truth comes out. And when it comes to the death penalty, if my father would be found guilty, I would not want him to face the death penalty because I consider all deaths to be tragic, and I don't want my father to die because if he does, I can never get any answers to my questions. Sa ngayon ay nanatili pa rin nakalink ang pangalan ni Carl sa 4 na pagpatay. Kay Veronica, Robert, Lara at ang hindi pa nakikitang hitman na si Jay na pinaniniwalaang pinapatay din niya. Ayon sa mga abogado, kahit na sa ibang bansa nangyari ang pagpatay, sa ilalim ng Chinese criminal law, ang mga Chinese citizens na nakagawa ng krimen sa ibang bansa ay maaaring pa rin sila makasuhan sa China sa kasong intentional homicide na may parusang kamatayan, habang buhay na pagkakakulong o mahigit 10 taong pagkakakulong. October 2024, lumaganap ang balitang pagka-aresto kay Carl na inireport ng mainland Chinese media. Pero walang detalye sa kung anong kakaharapin niyang kaso. Kung siya ba ay mahaharap sa kasong pagpatay
o baka naman sa krimen na hindi na ibunyag sa publiko. At kung sa kasong pagpatay, wala din detalye kung anong kanyang magiging hatol. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel, kaya kung gusto nyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!